Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, meron tayong pag-aaralan, okay? Simple username and login with password, okay? With maximum attempt simulation. So, kumbaga gagawa tayo ng username and password, tapos may maximum attempt na kapag ka lumagpas ka doon, oy, access denied ka na. Kumbaga, maximum attempt ka na, okay? So, paano natin sisimulan? Simulan natin. Okay guys, so open na natin yung mga code editor natin. Ito yung aking code editor. At meron na ako dito guys na nakalagay na comment kung saan nandun yung title natin. Simple username and password login simulation with maximum attempts. Simulan na natin. So dito guys, as you can see, tatawagin pa rin natin yung or include pa rin natin yung string library kasi gagamit tayo ng mga strings like password, username yan. Okay guys, so simulan na natin. So declare tayo ng string dito. Ano yung unang string na gagamitin natin? So una, lagay tayo ng real password. Ang value niya is 1, 2, 3, 4. Yan yung real password. Tapos, another string tayo. Real admin. Siguro hindi ako maglalagay ng ano. Baka mamaya magka-error tayo. Real pass. Real pass lang. Real pass. Tapos, real password. Tapos, real user. Ayan. Ang value niya is admin. Wi-Fi. Diba? Ayan. Then, end of the statement. Makakalimutan na naman natin. So, ito yung tunay nating password at tunay nating username. Nakuha ninyo. Then, meron tayong i-declare na another variable. Yung password at saka username. Diyan natin ilalagay yung enter niya ng user. Another one, integer, yung max attempt, maximum attempts. Yan. So, declare na natin to, bigyan natin ng 0. Okay? Wala pa naman siyang ini-enter sa 0. 0 yung ating i-initialize na value. Ngayon guys, magde-declare ako ng another integer variable. Pero lalagyan ko siya nitong word na constant or const. So, sa mga may alam natin na kapag ka-const, ibig sabihin, hindi pwedeng ma-alter. Immutable. Hindi pwedeng mabago. Hindi siya dynamic. Okay? Kumbaga, hindi siya pwedeng magpapaiba-iba siya ng value. Fix yan. Okay? Ito yung magde-determine kung ilang beses lang siya dapat. Okay? Const, tapos integer. Ang kanyang max attempt is, hindi. So, attempt to, ito, attempt. Okay? Yung max attempt natin, yung constant. So, ang value nito, sabihin natin, 3 lang. 3 beses ka lang pwede magkaroon ng max attempt. Yan yung max attempt natin. So, ito yung mga variables natin na involved. So, ngayon, paano natin i-apply itong max attempt at saka itong attempt sa logic ng ating password and username? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So magagawa ako dito guys ng while loop. Simple lang naman to. Hindi naman to masyadong mahaba. While, tapos i-compare natin sa condition yung attempt. Yung attempt natin, kailangan siya ay less than sa ating max attempt. Okay, itong max attempt natin. Paste ko na lang para magkamali na naman ako sa ano nito. Tignan mo, mali na naman yung spelling ko. Okay? Yung attempts natin, dapat siya ay less than sa ating max attempt. Hanggat true yun, hanggat hindi tayo nag-greater yung attempt natin sa max attempt, makakapag-login tayo. Yun yung ilalagay natin dito sa block of code. Nandito na yung login logic natin. So, paano magsisimula yung login natin? Siyempre, character out. Okay, magdi-display tayo dyan. Enter username. Ayan. Then, end of the statement. Saan masisave? Dito, sa username. Ayan, dyan siya masisave. End of the statement. Pagkatapos nyan, another character out kasi hihingi naman natin sa kanya yung password. Ayan. Enter password. End of the statement. Masisave or makaka-character in yon sa variable na password. Wala kasi akong auto-suggestion guys kaya maraming beses ako pwede magkamali sa spelling. Doon nyo talaga ako kailangan patawarin. Okay, username yan. Username. Ayoko kasi nung magulo. Magulo kasi yun eh. So, eto, nahingi na natin. Na-character out na natin yung username tsaka password. So, ma-enter niya na yan. Once na ma-enter niya yan, magkakaroon tayo ngayon ng checking. If else tayo dito. If, check natin sa condition. Kapag yung in-enter niya na username, okay, is equals doon sa real username. Ayan, real user. Ay, eto, which is admin. And, maglalagay ka ng N operator. At yung password na in-enter niya is equals doon sa real password. Ayan, nakita ninyo sa taas. Ito, real password. Real pass. I-welcome natin siya. Congratulations. Tama yung sagot mo. Tama yung password tsaka admin. So, character out. Lagay tayo ng message dito. Login complete.
successful. Login successful ka, boy. End line. Paano kung hindi? So, type natin dito else. Tapos, hindi tayo agad magla-login failed kasi meron tayong attempts, di ba? So, hanggang max natin is hanggang 3 attempts. So, mangyayari, kung 0 yung attempts natin, tapos hanggang 3 lang, nag-failed siya dito. Kumbaga, hindi successful. 3 beses ka lang dapat umulit. So, dadagdagan natin yung attempts natin. Si attempts, ayan. So, copy ko na lang to. Baka mamaya, iba yung spelling ko eh. Ayan, si attempts, ipa-plus-plus natin. Ibig sabihin yan, +1. I-increment, madadagdagan yung value niya. Okay? Pagkatapos madagdagan yung value, magka-character out na tayo. Pasubukin natin ulit kasi mali eh. So, wrong. Wrong credentials. Try again. Ayan. Wrong credentials, try again. So, susubok siya ulit. Okay? Pero ilagay natin, guys, display natin yung attempts niya. Baka mamaya di niya alam na maubos na yung attempts niya. So, lagay natin yung attempt. Tapos, ayan, lagay natin yung attempt na variable yan. Attempts. Tapos, lagay tayo ng off. Hindi, string literal to. Off. Tapos, i-connect natin yung max attempt. Diba? So, kakopy ko na lang ha. Baka magkamali kasi ako sa spelling. Then, end line tayo. End line. Ayan. Okay? Kumbaga, first attempt of 3 attempt. Diba? Para alam niya na nakaisang attempt na siya. Tapos, 3 lang yung max attempt niya. Yan yung mangyayari. Ngayon, paano kung hindi talaga siya nakapag-proceed sa login successful? Nag-loop ng nag-loop. Nagmali siya ng nagmali. Lalabas na ngayon tayo ng loop. Puro ka mali etong sayo. So, labas ka dyan. If, kunin na natin. Kasi, pag na-max niya na yung attempt, guys, kunyari, nag-3 na siya out of 3. Mag-i-stop na to. Papatalsikin na siya dun sa while loop. Ito na yung sunod na kalalagyan niya. So, kapag yung attempts mo ay equal na dun sa max attempts, ito na yung mangyayari. Magka-character out na ako dito. Character out, max attempts, use. Try again, next life. Next life. Subukan mo na lang next life. Maubos mo na yung attempts mo. Yan, okay guys. So, ito yung simple logic ng login with username and password na merong max attempt. Okay, gumamit ako ng while loop. Though, you can do that with, kaya mo yan using using if-else statement. Pero mas maganda talaga while loop. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa akong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Okay. Para sa akin ha. Depende naman yun sa'yo kung ano yung gusto mong gamitin. So sige nga, subukan nga natin to. Pag may error, ibig sabihin may mali akong spelling. Fortunately, wala. So, enter mo yung username. Sabihin natin, Lolo. Enter mo yung password, Lola. Wrong credentials. Credentials. Mali pa yung spelling ko ng credentials. Pero hayaan nyo na. Try again. Attempt 1 of 3. Teka nga, lagyan nga natin ng ang pangit. So, ayusin natin. Credentials. Wrong credentials. Try again. Tapos, gawin natin end line to para bumaba. Magkadikit So, i-run natin. E1, tapos E1. So, wrong credentials, try again. Attempt 1 out of 3. So, ulit na naman tayo. Sige, ulit nga ako. What? Tapos, what din? Pak. 2 of 3 ka na. Wrong credentials pa din. 2 of 3 ka na. Malapit ka ng bumingo, kumbaga. Nakita ninyo, so nilakayan ko yung letra. Yeah. So, ulit-ulit. Hula tayo. Hula na naman tayo. Pak. Okay, nag-stop na yung program. Anong nakalagay? Max attempt use. Una dito, wrong credentials, try again. Naka 3 out of 3 na tayo. Max attempt use, try again next slide. Nakuha ninyo guys, di ba? So meron tayong max attempt dito. Ngayon, i-run ko to na isang beses lang ako magpapamali. Ayan. Na-attempt 1 yan. Ngayon, tatama ako na. Username, admin, password 1234, login successful. Di ba guys? Pero meron pa rin akong loop dito. So meron nata akong na-miss. I think may break dapat. Ayun! Nakalimutan ko guys. Maglalagay tayo ng break. Ayan. So, kaya nag-loop yan ulit kasi hindi ako naglagay ng break. Okay? So, ganito yan. Dapat maglalagay tayo ng break. Yun na nakalimutan ko sabihin. Kapag
pagka dito sa login successful, para kasi naka-while tayo, para mag-stop yan kapag ka nag-throw tong if block, maglagay tayo ng break. Yung break ang magi-stop sa loop. Okay, so next time around, niran ko yan, tapos nang hula ako, attempt 1 ka na. Try again, admin, enter, 1, 2, 3, 4, login successful, tapos wala nang kasunod, nag-stop na yung program kasi naglagay ako ng break. Okay? So, eto guys, yung simpleng code para sa ating login system with username and password na merong max attempt. Okay? Thanks so much for watching. Sana naman may natutunan kayo. And if you do guys na may natutunan kayo, please don't forget to subscribe, like the video, comment down below kung ano yung mga topic na gusto nyo pag-aralan natin next. So we're taking note of it. Yan ang ginagawa namin ng mga videos guys. Okay? Thanks so much for watching. See you on the next tutorial.